Hello again, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Review tayo ng unit ni Sir Nino Noel ng Mindoro. Sir, welcome. This is your WE Glock 34 Gen 4, all black. Comes with free green gas number 12 standard power, and also comes with 0.20 grams 4,000 shots BBs. Ito na sir yung inyong unit. Buksan na natin. This is the box. Okay, this is the box. Glock 34. Yan. All black, made in Taiwan. Yan. Okay. Tabi lang natin to. Yan. Ito yung kanyang owner's manual. Scan nyo lang sir yung code para sa instruction at saka sa explosion ng parts. Then, it comes with two box straps and a box strap pin. Ayan, dito po yan nilalagay yung box strap sa likod. Ayan, kung gusto nyong mas makapal yung grip, mas mataba yung grip. Ayan. So, ganyan. Tapos, may pin yan na nakalagay dyan. Yung pin na nakalagay dyan, mas maiksi. Tatanggalin nyo yung mas maiksi na yon, then ililipat nyo, ipapalit nyo tong mas mahaba para mag-lock. Kung gusto nyo lagyan ng backstrap, dalawang backstrap yan kasama. Okay. Kung maliit para sa inyo yung grip, pwede nyo lagyan ng backstrap. Pag walang backstrap, yan naman ang itsura. Yan, sakto lang din naman. Okay. Tapos, ito magazine. Yan. 24 rounder po ito. So, 24 plus 1. Kasi yung plus 1 sa chamber yun. So, 24. Pero, ito sir, ang tip ko lang dito, ang advice ko lang dito sa magazine, para yung magazine natin sir, maingatan natin in the long run, so katagalan, pag lagi mo kasing pinupuno yung magazine ng bala, yan, lagi siyang compress sa baba, compress siya, no, ganyan, lagi siyang compress, no, katagalan kasi lumalambot yan, and then, pag malambot yung spring, meron din siyang epekto doon sa ating unit, no, pag malambot masyado na yung spring, ang magiging effect niyan dito sa ating airsoft gun, hindi na siya maglalak. Yan, hindi na siya mag-open chamber. Katulad niyan. Dahil malambot na yung spring. So, kapag malambot na yung spring, ito kasi yung follower. Yan, yung follower, ito. Yan, yung sumusundot, yan yung follower. Yan yung sumusundot doon sa spring, dito sa may, yan yung sumusundot dito sa may slide stop, sa may slide release. So, pag wala na siyang bala, yan yung tumutulak sa slide release paakyat para mag-lock. Yan, katulad yan. So, pag sobrang lambot na ng spring, hindi niya na kayang itulak yung follower. Hanggang dito na lang siya. Yan, hanggang dyan na lang siya. Hindi niya na kayang itulak. So, ang tendency, hindi na siya maglalak. So, yun pa lang, sa una pa lang, habang bago pa lang yung airsoft natin, yung bala nyo, mas maganda kung mas konti lang. Mas maganda kung ang bala, kung ito, 24, mas maganda kung 10 lang ibabala nyo dyan, lalagyan yung bala. Kung sa bahay lang naman kayo maglalaro, mas maganda 10 lang. Huwag nyo siyang isagad sa 24 kasi magpapalit kayo ng spring, katagalan yan. Okay, so hassle din, saka magastos. Yan, 2, 4, 6, 8. So, katulad dito, lalagyan ko lang sir ng 10. Yan, 10 bala lang. Hindi siya compress yung spring. So, intact pa rin yung spring. Hindi siya masyadong batak sa baba. Yan, no? Kumbaga hindi siya ba compress masyado sa baba. So, maganda yan. Maganda sa ating mga airsoft gun yan. Tapos, lagyan natin siya ng gas. So, ito pala sir, yung magazine natin, pagka continuous yung gamit, lumalamig po ito. Dahil sa gas, no? Lumalamig yan. Normal lang naman na lumalamig talaga. Nga lang, pag malamig na malamig at ginagamit nyo siya ng
ng tuloy-tuloy, malamig na yung mag, pwede siyang humina yung blowback. Mapapansin nyo naman, mahina yung blowback kasi malamig yung mag. So, pahingan nyo lang muna yung mag, sir, hanggang sa mag-normal temperature, tsaka nyo siya gamitin. At mas maganda rin, meron kayong extra magazine para makapagpahinga. At least yung isa makapagpahinga, tapos ito naman yung gamit nyo, ganun. Palitan lang. Kaya ngayon, lagyan natin ng gas para matest natin. Inverted position, inverted position. Then, press. 1, 2, 3. Okay, 3 segundo lang, sir. No? Pag naglalagay kayo ng gas, 3 segundo, wag nyo ring dadamihan. Hanggat may gas pa yung magazine, wag kayong refill ng refill or karga ng karga. Kasi pag karga kayo ng karga, every time na lagyan nyo ng bibis, karga ulit. Lagay bibis, karga ulit. Maiipon po yun eh. So, dadami yung gas sa loob, mag-overcharge. Hindi rin yun maganda sa internals, yung piston. Hindi rin maganda yun sa piston. Mag-overcharge, masyadong malamig, mag-freeze yun, no? So, kailangan, ubusin nyo muna yung gas dito sa loob, bago kayo magkarga ulit. Malalaman nyo naman pag ubos na, paubos na, mahina na. Okay? Ayan. So, ito naman, nahihigpitan din yan, sir. Meron din kasing screw yan sa loob. Ayan, ganito lang pagtanggal. Press down mo lang to. Tapos, ayan. Yun, may screw yan dyan. Nahihigpitan din yan. Clockwise ang higpit. Pati itong bulb, no? Pwede kayong gumamit ng maliit na flat screw. Yung manipis lang na flat screw. Counter din. Pero yung bulb, wag nyo siyang masyadong higpitan dahil napuputol yan pag sobrang higpit. Itong, yung screw, higpitan nyo lang din ng sakto. Okay? Pati ito na lumuluwag din yan paminsan. Nahigpitan din yan. So, merong special tool para dyan, yung bulb tool. Pwede rin kayong mag-improvise kung makakagawa kayo ng tool na panghigpit. Okay? So, ngayon, proceed tayo sa chronograph test. I-testing natin kung ilang EPS po itong Glock 34 nyo, sir. Okay, sir. Nino Noel Salazar of Mindoro, sir. Testing natin, tingnan natin kung ilang EPS tong inyong Glock 34 Gen 4. Yan, Gen 4 yan. Yan, Gen 4. Yung sight niya standard sight na double dot. Yan, 2 dot na white dot. Tapos sa front, isang dot. Ayan, may marking siya na 34 tactical 9x19 made in Taiwan sticker. Yan. Hindi pa ambidextrous yung slide stop, slide release. Tapos, pwede nyo siyang lagyan ng accessories, katulad ng flashlight. Yan, meron siyang railing. Then, pwede nyo rin siyang lagyan ng tracer units kasi may thread yan, outer barrel niya. Okay, ingatan lang natin mabagsak yung unit, pating magazine. Siyempre, dahil hindi naman siya real steel, pwede siyang mabungi, pwede siyang magasgasan. Yan, pwede siyang mabasag. Okay, so Sir Nino Salazar of Mindoro, sir. So, proceed tayo sa chronograph test. So, testingin natin kung ilang EPS ito. Firing. 390.6. Malakas, ha? Malakas talaga mga Glock 34. Yan, 390.6 EPS. Ayan, 6mm. Ang gamit ko dyan ay 0.20. Ayan. 390.6. Malakas. Okay? 390.6. Kaya ngayon, proceed tayo sa shooting test. Okay, Sir Nino Noel. Shooting test tayo ng Mindoro. 390.6 EPS. Malakas. Okay? Ayan. Firing. Yan, katulad yan, mahina na yung gas, no? So, nabitin tayo sa gas. May bala pa, lalagyan lang natin. Tsaka na kayo maglalagay ng gas, sir, pag ganun na. Pag mahina na yung putok. No, wag kayo maglagay hanggat sa may gas pa yung magazine. Okay? Dahil may chamber. May laman ng chamber niyan, so kasan nyo muna.
Kasi may laman chamber niyan dahil hindi siya nag-open chamber, di ba? Yan, kasan nyo muna. Pero di ko sinalpak yung magazine, no? Ikakasan nyo muna kasi may laman yung chamber eh. Yan, tapos tsaka mo isasalpak yung magazine kasi pag kinasan nyo yan at nakasalpak yung magazine, maglo-load siya ng isa. So itutulak niyo yung isa, malalaglag yung isa. Okay? Okay, firing. Ayan. So nag-open chamber na. Wala na siyang bala. Yan, release the magazine by pressing the mag release. And then, hatakin nyo lang to sir, itong slide. Hatakin nyo lang para bumaba yung spring. Yan, ganyan, pag ganito. Hatak, yan, bumaba yung spring. Yung slide stop, slide release, bumaba. Dahil may spring yan, tsaka mo siya bibitawan. Yan, tapos hammer down lang. Okay, medyo lakasan nyo lang yung pagsalpak sir kasi sa Glock kailangan medyo lakasan nyo lang pagsalpak sa mag kasi pag hindi, pwedeng mahulog. Okay? Okay, Sir Nino ng Mindoro, sir. This is your Glock 34. Brand new Glock 34. Gen 4. Okay? 390 EPS. So, lakas nun. Okay? Mas malakas na yun sa pistol. 390. Almost 400 EPS. Okay? So, okay na po ang inyong unit, sir. 100% in good condition. Ready to ship, bound to Mindoro. Okay? If you have more question, boss, message lang sa aming page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and God bless.